Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Morning. Sabi mo sa tabi mo, magandang umaga. Maganda ka at pogi ka sa umaga na ito. Amen. So napakaganda po ng ating pag-uusapan sa umaga nito. Ito po ay patungkol sa pamilya. At pag-uusapan natin kung paano nagkaroon ng transition mula sa pamilya na angkan, lahi-lahi, tama ba? Patungo sa pamilya ng Diyos. Paano ba nagkaroon tayo? Nagpasimula na nagkaroon tayo ng pamilya ng Diyos. At pag-uusapan po natin, ang pamagat ng ating pag-uusapan o yung ating topic ay may pag-asa sa ating bagong pamilya. Sabihin nga natin, may pag-asa. Bagong pamilya. Parang walang pag-asa. Parang walang pag-asa. Okay, ulitin natin. May pag-asa sa ating bagong pamilya. Yan, may pag-asa sa ating bagong pamilya. Ang teksto po na ating pag-uusapan sa umaga nito ay nasa aklat po ng Marcos. Aklat ng Marcos chapter 3 verse 31 to 35. Napakaiksi lamang po nito. Hey, Marcos, ang pag-usapan po natin ay patungkol sa pamilya. Meron po tayong tatlong bahagi na pag-uusapan sa umaga nito. Basahin ko po sa verse 31. Samantalang dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, nakatayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. So, eksena dito, nangangaral si Lord Jesus Christ, nangangaral siya, at sa kanyang pangangaral ay dumating yung kanyang pamilya, dumating yung kanyang ina at mga kapatid. Sa labas, bakit kaya sila sa labas? 32, maraming tao nakaupo sa paligid niya. Nangangaral si Lord Jesus Christ. Maraming tao yung nakapaligid sa ating Panginoon sa Kristo. Napipicture nyo ba? Ang ibig sabihin? When may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. So, si Lord Jesus Christ, meron siyang kapatid sa laman at meron siyang ina. Ano pangalan na kanyang ina? Ang pangalan nila, nanay ni Lord Jesus Christ? Maria. Oh, si Maria. Sumagot si Jesus. Sabi nito, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ipinapatawag kayo. So habang, tingnan niyo yung eksena. Habang nangangaral si Lord Jesus Christ, dumating yung kanyang ina at mga kapatid. At sinasabi, pinapatawag po kayo. So explain, nagkaroon ng distraction dito. Sabi sa kanya, pinapatawag kayo ng iyong ina at mga kapatid. Verse 33, sumagot si Jesus. Medyo kakaiba yung kanyang sagot, no? Dati, nung bata pa siya, di ba nawala siya sa templo nung sila ay pumunta sa templo? Tandaan niyo ba yon? Hinahanap siya ng kanyang nanay at tatay. Akala nila kasama ng mga kapag-anak. Pero nawala siya. At nung panahon na yon, 12 years old pa lang si Lord Jesus Christ, kasama na siya ng mga guro o mga rabbi. Pero sabi ng kanyang ina, si Maria at yung kanyang ama na si Jose, hindi mo ba alam na nagkaalala kami sa iyo? Pero sabi na sagot ni Lord Jesus Christ, hindi niyo po ba alam na dapat nasa bahay ako ng aking ama? Pero nung time na yon, 12 years old pa lang siya, pinauwi siya, umuwi naman siya. Diba? Kasi sa kanyang kabataan, diba? Pero dito, iba yung kanyang sagot. Sabi dito, sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? No? Dito, hindi niya na sinabi na, sige po, nana, yung mga kapatid, uwi po muna ako. Tatapusin ko lang po itong pangangaral ko
Pero kakaiba yung kanyang sagot dito. No? Dito ay nagsimula na siya ng kanyang ministeryo. Ang sagot niya, sino ang aking ina at mga kapatid? Sino ba ang aking pamilya? Sino ba yung totoong aking pamilya? Tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi. So nagkaroon siya ng kaisipan, tiningnan niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. At sinabi niya, ang mga ito, ang aking ina at mga kapatid. Hindi niyo ba alam na ito ang aking pamilya? Pero sabi dito sa verse 35, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. So dito, tatlong bagay ang ating makikita. Una ay yung imperfection ng isang pamilya. Hindi naging perpekto ang ating pamilya. Tama ba yun? Dahil ito ay sinira ng kasalanan. Nagtayo ang Panginoong Diyos ng pamilya, si Adan at si Eva, pero pumasok ang kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, ang sabi doon, yung iyong binhi, Eva, yung anak mo ay mag-aaway. Binhi mo at binhi niya ay laging mag-aaway. Naranasan niyo ba yun sa pamilya? Ha? Naranasan niyo ba yun sa pamilya? Oh, kaaway mo. Kaaway mo, yung kapatid. Dahil sa kasalanan. I-trace natin ang history ng Biblia, laging nag-aaway. Simula kay Cain at kay Abel, si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid si Abel. Simula kay Isaac at si Iso, nag-aaway din sila. Ang masakit yung pamilya ni Joseph, di ba? Si Joseph ay pinagbili ng kanyang mga kapatid. Naranasan niyo ba yun? Ate Cynthia? Hindi pa naman? Oh, hindi pa naman. Pinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Bukod sa pinagbili, humukay sila ng malalim na balon at hinulog pa si Jose o si Joseph. At pagkatapos ay pinagbili pa siya. Hindi pa naman natin nararanasan sa pamilya, no? Pero ganito ang klaseng uri ng pamilya. Imperfection. Hindi perfecto. Laging nag-aaway. Tama ba, Ate Rose? Laging hindi magkakasundo. Laging nagtatalo. Bakit? Dahil masok ang kasalanan. Amen? Pangalawa, ay nung tinignan niya yung mga tao, meron siya nakita sa mga tao. Nakita niya sa mga tao ang kasalanan, kawalan ng pananampalataya. Nakita niya sa tao na meron siyang kailangang baguhin. Amen? Meron siyang kailangang baguhin. At pero sinabi niya, narito ang aking pamilya. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay ang aking totoong pamilya. Mula doon sa imperfection na family, lagi kayong nag-aaway ng kapatid mo, lagi kayong hindi magkasundo ng tatay mo. Ginawa niya ng solusyon. At siya ay bumuo ng isang bagong pamilya. At ang pamilyang ito ay ang pamilya ng Diyos. At ang pamilyang ito ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Takpan naman natin ng Panginoon. Hallelujah! Di ba napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahirap
na mapabilang sa isang pamilya ng Diyos. Napakaraming hadlang. Amen? Diba, Cynthia? Bago ka makarating sa worship service, bago ka makarating sa simbahan, ang dami ng hadlang na gagawin sa'yo ng kaaway. Yes. Nagawa talaga siya ng Lagi paraan. natin yung Ayan. katapat. Kaya salamat, nagtagumpay tayo. Amen. Nakarating tayo sa lugar na ito. Marami siyang gagawing hadlang para hindi tayo pumunta sa lugar na ito. At ang pinakamasakit, mga kapatid, na maranasan mo ay ang mismong pamilya mo ang hahadlang sa'yo. Sasabihin ng kapatid mo, huwag ka nang pumunta dyan. So, praise the Lord ka pa. Pupuntahan tayo ngayon. Huwag ka na Kailangan tayo, mamasyal na lang tayo. Baka lumagpas ka sa langit. Oo. Amen. Pagpapalit mo ba ang kaharian ng Diyos sa isang pirasong kayamanan? Pagpapalit mo ba ang pamilya ng Diyos, makakain ka lang sa isang restaurant? Dito, ang ating Panginoong Jesucristo, naranasan niya ang pag-uusig. Ang sabi ito, samantalang dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, nakatayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. Ang ating Panginoong Jesucristo ay inusig din siya ng kanyang pamilya. Inusig siya ng kanyang nanay, inusig siya ng kanyang mga kapatid. Huwag ka na dyan. Pwedeng sabihin ng nanay niya ay concerned lang kami sa iyo kasi galit na yung mga tao sa iyo sa pangangaral mo. Pero yung ating mismong pamilya, diba Kuya Dave? Mismong tatay ang nanay mo, ang kapatid mo, ang ganitong dito. Wala ka naman mapapala dyan eh. Pero si Lord Jesus Christ, naranasan din niya ito. Naranasan niya yung kanyang nanay at yung kanyang mga kapatid ay inusig siya. Huwag ka na dyan. Huwag mo nang ipagpatuloy ang ministeryo mo. Dito ka na lang. Sumama ka na lang sa amin. Amen? Hindi naging perpekto ang ating pamilya. Pero mga kapatid, meron pa pag-asa. Amen? Amen? May pag-asa. Sa kabila po ng pag-uusig ng kanyang mga kapatid, yung ilan niya mga kapatid ay sumunod sa kanya at nakakilala sa kanya. Si Santiago na nagsulat ng aklat ng James o Santiago ay kapatid niya sa laman. Si Judas na nagsulat sa aklat ng Judas ay kapatid niya sa laman. Dumating ang panahon na yung kanyang kapatid ay nakakilala din sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hindi siya nagsawa. Diba Kuya? Hindi siya nagsawa. Hindi niya nilubayan ang kanyang pamilya para makakilala sa Diyos. At dumating ang panahon na ang kanyang pamilya ay nakakilala sa kanya. Amen. Dito, hindi natin ma-picture yung nasan ba si Jose? Nasa na ba yung kanyang tatay? No? Hindi, itong kanyang pamilya ay hindi siya sinuportahan sa kanyang pagministeryo. Naranasan niyo ba yun? Ha? Yung meron kang pangarap, meron kang gustong gawin, pero mismong pamilya mo, hinahadlangan ka. Diba? Pero may mga nagsasabi na posible na si Jose, na kanyang ama ay patay na this time. No? Kaya nag-appear na lang yung kanyang nanay at kanyang mga kapatid. Samantalang dumating ay na at mga kapatid ni Jesus, nakatayo sila sa labas at itinatawag niya sila. Maraming nakaupo sa paligid niya. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ipinapatawag kayo. Diba? Napipicture nyo ba yung senaryo? Diba?
Kagaya ko, no? Nangangaral ako, biglang dumating yung aking pamilya at sinabi, Santi, umuwi ka na. Huwag ka na dyan. Pero hindi sinabi ni Lord Jesus Christ na tatapusin ko muna to, nanay. Kapatid. Diba? Pinagpatuloy niya pa rin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naging perfecto ang ating pamilya. Hindi siya perfecto. Dahil ito ay sinira ng kasalanan. Mismong pamilya mo, kaaway mo. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, akala nyo ba kapayapaan ang dala ko? Ang dala ko ay hindi kapayapaan. Ang dala ko ay tabak. Dahil maghihiwalay ang asawang babae, asawang lalaki, maghihiwalay ang kapatid na babae, kapatid na lalaki, o manugang na babae, sabi ng babae, amen? Hindi tayo nagkakaisa pagdating sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Napakahirap akayin. Diba? Napakahirap nakain ni tatay. Napakahirap akayin ni anak. Para mga nakatago sa lungga. Na talagang ang hirap hilahin, no, dalhin sa simbahan. Ewan ba? Napakahirap nilang dalhin sa karya ng Diyos. Naranasan niyo ba yun? Lord Jesus Christ, naranasan niyo yun. Pinarecipient siya Mahirap ng kanyang nanay naman kung pilitin, nagagalit sila. at mga kapatid. Mahirap naman magpilit kasi sila pa ang sasaman ko siya. Natural yun. Nakita yung imperfection. Kaya sabi, pinapatawag ka ng iyong ina. Ang iyong mga kapatid. Pero dito, nung 12 years old pa lang siya, sumunod siya sa nanay at tatay niya. Sabi lang niya, hindi niyo ba alam na dapat na dito ako sa bahay ng aking ama. At nung 12 years old siya, sumama siya sa kanyang nanay at tatay at naging isang mabuting anak. Pero dito, kakaiba na ang kanyang sinagot. Sabi niya rito, sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi ni Lord Jesus Christ, sino ba talaga yung aking tunay na pamilya? Yung nanay ko ba sa laman o yung mga kapatid ko? Sino nga ba ang tunay na ating pamilya? Pwede natin sabihin, sino nga ba? Sino ba? Sabihin natin, sino ba? Parang hina niya. Sino ba? Sino ba? Sino ba ang tunay kong pamilya? O, sino nga ba? Sino nga ba? Sino nga ba Hirang si Jack. ang tunay na pamilya? Yung ba laging kaaway mo? Yung lagi bang pinitigilan ka na sumamba? Yung lagi ka rin naadlangan ng tatay mo, ganito yan. Kapatid. Pilit kanyang hinahadlangan na pumasok sa karya ng Diyos. Amen. Parang gusto nila, oh, dito na lang tayo, sama-sama. Huwag ka na dyan, huwag ka nang pumasok sa karya ng Diyos. Huwag ka nang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Napakahirap, di ba? Tinori, gustong pamilya mo, ahad lang sa'yo. Naranasan din yan ni Lord Jesus Christ. Lahat tayo na ginagana siya. Hindi lang mismo sa pamilya mo, makamag-anak mo. Lahat kamag-anak mo, kapatid mo, meron magkaibin-ibin ka, kaya naman pinakikita. Tatawanan ka, di ba? Pero talagang hindi maalis talaga na magpasala kayo. Kasi tulad yan, magsampa mo, nandiyan na agad yung mga bad. Kahit gusto mo tumawa ako kasi ng dami. Ayan.
Basta ako lang din. Nagtanong siya, sino ba talaga yung aking pamilya? Mula sa hindi perpektong pamilya, o mula sa isang may mancha na pamilya, o mula sa nag-aaway na mga pamilya, di ba, Tidel? Isang aaway mo. Aaway mo yung mga anak mo. Di ba? Mula sa... Pero maigi na yung nag-aaway kayo, di ba? Basta buo yung pamilya, di ba, Tidel? Hindi naman malalim na away ko. Oo, okay lang yun. Pero yung nakakalungkot ay hiwa-hiwalay kayo magkakapatid. Nakakalungkot yung broken family. Naghiwalay si nanay at si tatay. Tatanong si anak, kanino ka ba sasama? Kay nanay ba o kay tatay? Si Rosana, mahirap ang ano. Awa ang mga Amen. So lahat yan, nararanasan natin, Ate Rose. Diba? At sa verse 34, Pero dapat lalaban. hindi na po natin masyadong Lalaban ka lang, Rose. Fight. kakahabaan. 34, tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. So nakita niya ang isang sitwasyon. Ibibigay ko ba yung aking sarili sa aking pamilya? O sa mga taong ito na walang pag-asa sa buhay? O sa mga taong ito na punong-puno ng kasalanan sa kanilang mga buhay? O sa mga taong ito na hindi perpekto ang kanilang buhay? Kanino ko ba ilalaan yung aking buhay? Sa aking pamilya ba? O sa mga taong ito na nangangailangan ng kaligtasan? Amen? Amen po ba? Amen. Sinakripisyo niya yung kanyang pamilya para lamang sa isang totoong pamilya. Amen? Tayo mga kapatid ay isang pamilya. Lumikha siya ng isang bagong pamilya. Mula sa pamilyang hindi perpekto, mula sa pamilyang sira-sira, mula sa pamilyang magkakaaway, mula sa pamilyang nagkakaroon ng hadlang sa bawat isa, bumuo siya ng isang bagong pamilya, na isang pamilya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi niya, sino talaga ang aking pamilya? Tinignan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Amen? Amen? Amen po ba? Yan palang katabi mo ang iyong tunay na pamilya. Diba? Sabi nga di ba may sinasabing blood is thicker than water? Pero ito baligtad. Water is thicker than blood. Mas mahalaga ang iyong pamilya na pamilya ng Diyos kaysa doon sa ating totoong pamilya. Mula sa lahit-lahi, mula sa angkan, nakita ng Diyos ang pagkasira. At ito ay bumuo siya ng isang bagong pamilya. Tayo, ang pamilya ng Diyos. Sabi ni Lord Jesus Christ, ito ang aking totoong nanay at mga kapatid. Si Ate Del pala ang totoong kapatid ko. Ito din pala ang totoong nanay. Si Ate Arlene pala ang totoong kapatid ko. Wala na si Ate Rose. Si Ate Rose pala ang totoong anak ko. Napakabuti. Diba? Si Dave pala ang tunay na anak ko, kapatid. Si Lola may pala ito. Oh, si Lola May pala ang tunay kong nanay. Lola, Lola.
Amen? Sila pala ang totoo kong pamilya. Sabi ni Lord Jesus Christ, narito ang aking pamilya. Ito ang aking pamilya. Nagkukulawaan ko eh, kaya tuloy na ng pamilya, bagong pamilya. Naalala ko po yung nanay ko. Nung nagka-attend ako ng Bible study, sabi niya, minsan, noong 1970s, 1980s, matindi ang persecution, di ba? Matinori. Ang tatay ko, dinala ako sa Panginoon, sinyeran ako, pero yung nanay ko, ayaw niya. Sabi ng nanay ko, kapag umattend ka ba dyan sa prayer meeting na yan, naalala ko kasi Wednesday yun, prayer meeting namin gabi. Sabi niya, huwag ka nang pupunta dyan. Kapag ka pumunta ka pa dyan, huwag mo na akong ituring na nanay. Palayasin na kita. Pero baka nasabi lang yun, pero sa tip. Kasi galit sa'yo. Pero nag-isip ako, ano bang pipiliin ko? Sumunod sa kalooban ng Diyos o mawala sa kanyang kalooban? Pinilit ko pa rin nung gabing yun, nung attend ako ng Bible study, attend ako ng prayer meeting. Saya kami nagkakantahan. Pero pag uwi ko sa bahay namin, yung damit ko nakasanbulat na sa labas ng bahay. Pati yung bag, lahat ng damit ko. Pero natin yung hindi Tatay niya na. Tatay ko lagi. Tatay niya na. Lagi bigay kontrol. Ang time na yon, ewan ko, masaya naman ako dahil nakarinig ako ng salita ng Diyos, panalangin ako, parang baliwala lang. Pinulot ko yung mga damit ko, niligay ko sa isang bag, sako pa yata yun. Sako pa yata yun, o plastic bag. Umalis ako, punta ko sa pastor namin. Sabi ko, pastor, pinalayas po ako namin. Kaya ikaw, di ba? Alam mo na pupuntahin mo. Dito sa simbahan, malapit lang. Sabi ng pastor namin, okay sige. Dinala ka muna dito sa ating bahay sa bahay. Walang higaan. Walang radyo, walang TV. Pero yung mga gitara dyan. Alam niyo po ba ang hinihigan ko ng time na yun? Pinagdidikit-dikit ko lang yung apat na upuan na yan, didikit ko lang yan. Doon ako natutulog. Merong isang maiksing upuan. Pag gumiga ka ay kahoy na siya, pero lampas pa. Hindi pa hagip yung mga paa. Parang hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Walang kumot, walang unan. Tiniis ko na po lahat yun. Para masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Pag ilang mga linggo, ilang mga buwan, naaway ang pastor. Sabi niya, sige. Bibili kita ng phone. Bibili kita ng higaan. Sabi ko na. Makakatulog ka na lang. Ayos. That time, hindi ako marunong mag-gitara, pero pinilit ko talaga. Pinilit ko matuto. So, that time, ako yung parang naman, maintenance ng simbahan. Tagalinis ng CR, tagaayos ng upuan, sa lahat. At that times, sabi sa akin nung aming pastor, sige mag-attend ka lang ng mga training. Pero nakakatuwa, lumipas yung ilang mga araw, ilang mga panahon. Naisip ko pa rin yung aking pamilya.
naisip ko pa rin yung nanay ko. Pero isang araw, dumating yung araw na ganito rin, no? Nangangaral ako ng Bible study kami. Diba, biglang dumating yung nanay ko. Birthday ko nun. Birthday ko. Hindi ko makalimutan. Birthday ko, dumating yung nanay ko. Kahit wala siya sinasabi, pero nararamdaman ko na okay, pinatawad niya. At tinanggap niya. Amen? Amen? Walang imposible sa Panginoon. Naalala ko pati, nung time na yun, birthday ko, kinanong niya ako, anak, ano ba yung sumong regalo ko sa iyo? That time, merong Bible na napakamahal niya. Parang, hindi ko siya kayang bilhin na gusto ko siya. Sabi ko sa nanay ko, nay, gusto kong bilhin yung Bible na napakamahal niya. At sabi niya, halika, bilhin natin. At yun yung regalo ko sa iyo. Amen? Amen? Sa kabila ng hindi perpektong pamilya, Ate Del, meron pa rin pag-asa. Amen? Meron pag-asa ng ating pamilya ay makakasama natin sila sa pagpupuli. Tayo mawalan ng pag-asa. Pwede. Amen? Amen ba? Amen. Si Lord Jesus Christ, yung kanyang kapatid, di ba? Si Santiago, naakay niya. Naging ano pa nga, naging disipulo pa nga. At si Judas, o si Jude. Ito po yung nakakatuwa dito, maganda dito sa verse 35. Bago po tayo magtapos. Maiksi lang po itong mensahe nito. Sabi dito, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong tunay na pamilya. Dito parang pag iniisip natin ay para bang iniisip natin, para ka mapabilang sa pamilya ng Diyos, kailangang sumunod ka muna sa kanyang kalooban. Diba? Yun ba yung iniisip natin? Para tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos, kailangan ay sumunod muna tayo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga kautusan at sa kanyang mga salita. Yun ba iniisip natin? Ganun ba iniisip natin? O, pero nagkakamali kayo. Hindi po ganun. Kailangan tapat na natin si Jesus Christ. Amen? Ang totoo po ay kailangan una maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kapag tayo ay bahagi ng kapamilya ng Diyos, kayang-kaya nating sundin ang kanyang kalooban. Amen po ba? Yes. Amen. Pamilya ba tayo ng Diyos ngayon? Yes. Pamilya tayo ng Diyos, madali na sundin ang kanyang kalooban. Ano ba ang kanyang kalooban? Pakinggan ang kanyang mga salita, unawain, ilagay sa isip, ilagay sa puso. Amen? Kapag salita ng Diyos ay ating nababasa, naririnig, ito ay tumatagos sa ating puso. At kapag ito ay nasa ating puso, ito ay ating ginagawa at sinusunod ang kanya. Amen? Amen po ba? So mali tayo. Mali yung ating iniisip na kailangang sumunod ka muna sa kalooban ng Diyos bago ka maging anak ng Diyos. Mali yun natin. Hindi ganun. So, bago ka mapabilang sa Diyos, kailangan maging mabuting tao ka muna. Magpakabait ka muna. Mali yun. Ang totoo po, kailangan mo munang maging anak ng Diyos. Kailangan mo munang maging pamilya ng Diyos. At kung ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos, madali mo nang masunod ang kanyang kalooban. Amen po ba? Amen po. Kakaunawaan po ba tayo?
Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So una, yung imperfection ng pamilya, hindi perfecto, nag-aaway, nahadlangan tayo. Naranasan din po yan ni Lord Jesus Christ. Pangalawa, nakita niya ang kalagayan ng tao. Ng tao ay makasalanan. Kailangan tanggapin si Jesus bilang Panginoon sa buhay. Amen? Amen po ba? Kailangan maging bahagi ng pamilya ng Diyos. At ang Panginoon mula sa hindi perpektong pamilya, sa halit-saling lahi, mula sa mga angkan, amen, pinutol niya po yun. At lumikha siya ng isang bagong pamilya. Ang pamilya ng Diyos. Tayo po mga kapatid ay isang pamilya. Amen? Diba? Si Ate Cynthia, isang pamilya tayo. Po ang pamilya ng Diyos. Amen? At hindi po requirements na para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos, sumunod ka muna sa kanyang kalooban. Mali po. Kailangan ko munang maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos bago mo masunod ang kanyang kalooban. Alapakan po natin ang Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito. Patuloy na umawit. Awitin po natin muli ang ating inaawit kanina.